Ika-19 na kabanata. Maigi ang dukha na lumalakad sa kanyang pagtatapat, kaysa suwail sa kanyang mga labi at mangmang. Gayon din ang kaluluwa na walang kaalaman ay hindi mabuti, at siyang nagmamadali ng kanyang mga paa ay nagkakasala. Ang kamangmangan ng tao ay sumisira ng kanyang lakad, at ang kanyang puso ay nagagalit laban sa Panginoon. Ang kayamanan ay nagdadagdag ng maraming kaibigan, ngunit ang dukha ay hiwalay sa kanyang kaibigan. Ang sinungaling na saksi ay walang pagsalang parurusahan, at ang nagsasalita ng mga kasinungalingan ay hindi makatatahan. Marami ang mamamanhik ng lingap sa magandang loob, at bawat tao ay kaibigan ng nagbibigay ng mga kaloob. Ipinagtatanim siya ng lahat ng kapatid ng dukha. Gaano pa nga kaya ang ilalayo sa kanya ng kanyang mga kaibigan? Kanyang hinahabol sila ng mga salita, ngunit wala na sila. Siyang nag-iimpok ng karunungan ay umiibig sa kanyang sariling kaluluwa. Siyang nag-iingat ng pag-unawa ay makakasumpong ng mabuti. Ang sinungaling na saksi ay walang pagsalang parurusahan, at ang nagbabadya ng mga kasinungalingan ay mamamatay. Maayos na pamumuhay ay hindi magaling sa mangmang, lalo na sa alipin na magpuno sa mga pangulo. Ang bait ng tao ay nagpapakupad sa galit, at kanyang kaluwalhatian na paraanin ang pagsalangsang. Ang puot ng hari ay parang ungal ng leon, ngunit ang kanyang lingap ay parang hamog sa damo. Ang mangmang na anak ay kapanglawan ng kanyang ama, at ang mga pakikipagtalo ng asawa ay walang likat na tulo. Bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang, ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Katamaran ay nagbabaon sa mahimbing na pagkakatulog, at ang tamad na kaluluwa ay magugutom. Ang nag-iingat ng utos ay nag-iingat ng kanyang kaluluwa, ngunit ang walang babala sa kanyang mga lakad ay mamamatay. Ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon, at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. Parusahan mo ang iyong anak, dangang may pag-asa, at huwag mong ilagak ang iyong puso sa kanyang ikapapahamak. Ang taong may malaking puot ay magtataglay ng parusa, sapagkat kung iyong iligtas, iyong marapat na gawin uli. Makinig ka ng payo at tumanggap ka ng turo, upang ikaw ay maging pantas sa iyong huling wakas. May maraming katha sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo. Yaong nakagagawa sa isang tao upang siya'y maging kanais-nais ay ang kanyang kagandahang loob, at ang isang dukha ay maigi kaysa isang sinungaling. Ang pagkatakot sa Panginoon ay patungo sa kabuhayan, at ang nagtatangkilik noon ay tatahang may kasiyahan, hindi siya dadalawin ng kasamaan. Idinadampot ng tamad ang kanyang kamay sa pinggan, at hindi na magsusubo pa sa kanyang bibig uli. Iyong saktan ang manglilibak, at ang musmos ay mag-aaral ng kabaitan, at iyong sawayin ang naguunawa, at siya'y makakaunawa ng kaalaman. Ang sumasamsam sa kanyang ama at nagpapalayas sa kanyang ina ay anak na nakakahiya at nagdadala ng kakutyaan. Magtigil ka, anak ko, sa pakikinig ng aral ng nagliligaw lamang mula sa mga salita ng kaalaman. Ang walang kabuluhang saksi ay lumilibak sa kahatulan, at ang bibig ng masama ay lumalamon ng kasamaan. Ang mga kahatulan ay nahahanda sa mga manglilibak, at ang mga hampas ay sa mga likod ng mga mangmang.